nakita ko lang siya. Akala ko makapagpasay na ako sa kanya. Ayaw niya. Hello guys! Welcome back to my channel! So, kung napanood ninyo yung first vlog ko, yung number 10 na basic fact about me is that I am a Kimsey fan. And sabi ko doon na gagawa ko ng isang buong vlog tungkol doon para naman maibahagi ko sa inyo ang aking mga karanasan tungkol bilang isang fan. So, kasi sobrang daming nagtatanong sa akin na paano ko daw na-meet si Kim Chiu, paano ko daw siya nakilala, paano ko daw siya nakasamang kumain, and everything. So, sabi ko, why not gagawan ko na lang ng isang video para at least malaman ninyo kung paano ako naging isang Kim Chiu fan. And, guys, sobrang hirap maging fan. Sobrang hirap as in. Huwag na natin patagalin pa. Let's start from where I first know Kim Chiu. And alam nyo naman, nagaling siya sa PBB House at siya ay naging first teen big winner ng Pinoy Big Brother. Kaya doon ko siya unang nakilala. And simula doon ay naging fan na niya ako. And pero that time, syempre, wala pa akong pera noon, nag-aaral pa ako, syempre, yung pera ko galing lang sa nanay at tatay ko, kaya wala talaga akong extrang pera para pang-mall show, para makita ko siya, kaya nakontento na lang ako sa TV. So, nood ako ng mga shows niya sa TV, example, sa mga interviews, sa teleserye, sa movie. Pero sa movie, hindi ko napanood na nasa cinema. Yung mga blockbuster ba yun? Diyan ko lang inaabangan si Kim Chiu. Because that time, syempre nag-aaral pa ako, hindi ko pa afford na mag-blackbot sa akin. Kaya, para ngayon afford ko na. Kaya doon, dyan lang ako sa television. Until such time na nakagraduate ako, 2016. And syempre, nagre-review ako for my board exam. Pero, 10 days after graduation noon ay nag-decide akong magtrabaho bilang isang janitor dito sa Iloilo and sa isang tutorial center. Kaya, syempre, merong kunting sahod pero alam niyo na, ako rin naman yung nagbabayad ng tuition ko sa review at the same time yung allowance ko at saka meron pa kaming boarding house. So, ang ginawa ko ay syempre trabaho ng trabaho, weekdays, then Saturdays and Sundays ay nagre-review po ako for my board examination, and that is September 2016. So, until such time na merong Manggahan Festival dito sa Gimaras. And nakita ko po na pupunta si Kim Chiu. Pero, nagre-review ako niyan. Sunday yata yan or Saturday. Basta nagre-review ako. And I decided to go. So, yung mga classmates ko na alam din naman gusto-gusto ko sa Kim Chiu ay nag-absent na rin sa review para lang makasama sa akin papunta ng Gimaras. And syempre makita si Kim Chiu. And alam niyo ba na sasakay ka pa ng bangka papunta ng Gimaras. So ayan, nag-absent kami. Pero wag niyo gawin yan professional lang gumagawa niyan. Okay, so ayan na, nag-absent na kami sa review. Nag-half day lang yata kami kasi gabi pa naman yung show. And pumunta na kami doon sa Gimaras. So, first time to go to Gimaras and wala pa kaming masyadong alam tungkol doon. Pero, go lang ng go. And, guys, imagine, mga 3 siguro kami nakaabot doon. And, nakapila na kami doon sa may venue. Tsaka, umulan. Tapos, tumila naman yung ulan. Tapos, ulan na naman. And, that time,
time, syempre, pabalik-balik kami doon para lang at least andyan ka malapit sa, sa harapan. Pero hindi talaga kami nakapasok kasi wala kaming pera pambili ng ticket noon. And, pero that time, na-delay yung flight ni Nakim. Kaya, siguro nag-start na yun mga 7 or 8 yata. So, imagine, from 3 ando na kami, nag-start pa ng 7 or 7:30 yata siguro. And, pero tiniis namin lahat yon para lang makita si Kim Cho. And my classmates sa review ay support din sa akin syempre. That's it for my Guimaras story, guys. Yon yung nangyari sa Guimaras. Then, still, nag-review pa rin ako noon and malapit na yung board exam. So, sinabi ko sa sarili ko na gusto kong ipasa yung exam pero dapat makita ko si Kim Cho ng personal. Kasi nakita ko naman siya sa Guimaras, pero gusto ko talaga yung ma-meet siya in person. And parang nagdilang anghel yata ako kasi September 8 ay merong show siya dito sa City Mall, Tagbak, Iloilo. And sabi ko, this is now the opportunity na sinabi ko na dapat before ako magkuha ng board exam ay makita ko siya in person. So ayun, maaga pa lang, nagpila na ako doon sa City Mall. Tapos sobrang daming tao. And that time, guys, alam nyo ba na uso yung bomb threat? So, sabi ng kapatid ko na huwag na daw akong tumuloy doon kasi uso yung mga bomba sa mall na nagpapasabog ng mall. Sabi ko, bahala na kapag merong bomba doon, lahat naman kami mamamatay doon eh. So, hindi na talaga ako napigilan at pumunta talaga ako doon sa venue. And guess what, guys? Merong mga games na ginawa yung mga organizer ng show. So, the price of the game is that maka one-on-one meet and greet si Kim Cho. So sabi ko, why not sasali ako kung makasali ako dito? Sabi ko sa sarili ko. And sa mga unang games, hindi ako nakasali. Pero there is one game na kakain ka ng halo-halo. Yung hindi maliit guys, yung sobrang laki ng halo-halo, yung large ba. Tapos, kapag nanalo ka doon, ay may chance kang ma-meet and greet si Kim. So, that time, meron ng tatlong sasali. And dalawa na lang yung hinahanap. So, ako sa likod, nagre-raise ako ng hand ko para makita ng organizer. And, finally, nakita rin niya yung ako na nag-hands up doon sa likod. Kaya, pinapunta na ako sa harap. Then, 5 kami maglalaban-laban, 2 lang yung kukunin. And guys, nag-start na yung game. So, yung goal is paunahan na maubos yung halo-halo. So, 4 na babae, ako lang yung lalaki. So, sabi ko, may edge na kasi ako yung isang lalaki, tapos sila babae. So, sabi ko sa sarili ko, kayang-kaya ko to. Kung kaya nila, mas kaya ko. Sabi ko yan. Tapos, kumakain ako ng halo-halo, guys. Sobrang lamig. Sobrang, hindi mo pala siya pwedeng diretsong, lunukin. Kasi sobrang sakit sa lalamunan. Pero, nakita ko yung isang kasama na babae. Almost half na ng halo-halo ay naubos niya. At ako, sobrang liit pa lang yung nabawas ko sa aking halo-halo. So, what I did is, sabi ko, why not lunukin ko na lang lahat ito? So, ginawa ko, pagkuha ko ng kutsara, paglagay ko sa bibig ko, lunok agad. And sobrang sakit, guys. Promise, sobrang sakit sa lalamunan talaga. Sobrang lamig na sobrang, yung feeling mo na sobrang init, na sobrang sakit. Pero, sinabi ko sa sarili ko, this is it. This is now the opportunity. Kung manalo ako dito, may chance na akong ma-meet and greet si Kim Cho. And which is my, my gusto before the board exam. So, ayun. Ginawa ko na lahat. Linuno ko na lahat ng
halo-halo at guess, naunahan ko pa yung isang babae. And syempre, ako yung nanalo. Yay! So, I'm the first to finish the halo-halo. And syempre, yung isang babae nakatabi ko yung ikalawang nakatapos. And sobrang saya ko na noon, guys. As in. Tapos, nag-start na yung, yung show. Andyan kami sa harapan ng Tapos, manghang-mangha na ako kay Pincho. Sabi ko sa kanya, ang ganda naman. Tapos, sobrang hindi ka makapagsalita. Yung titig na titig ka lang sa kanya. Sobrang titig na titig ka sa kanya. Tapos, until such time na natapos na yung show. And it's time for us to meet and greet Pincho. So, nagpila na kami doon. And isa-isang pumasok sa isang white room. And that is my first time to meet Kim Chiu in personal, guys. Sobrang wala akong nasabi. Dami-dami niyang sinasabi sa akin, pero ako, wala akong nasabi. Sobrang sabi ko sa kanya, titig lang ako sa kanya, at saka sobrang kaba ng yung kaba na nararamdaman ko, sobra talaga. And, guys, gino-joke pa niya ako. Kasi diba, sobrang joker ni Kim Chiu. So, gino-joke niya ako. Wala lang, tulala lang talaga ako. Tapos, nag-picture kami. Sobrang hinig na hinig ako sa Sabi ko, ma'am, pwede ba tayong mag-selfie? Tapos, sige. Sabi niya, sige. Tapos, nag-selfie naman kami. Sobrang blur, guys. Kasi sobrang kaba ang nararamdaman ko. And, ito po yung, yung picture namin na sobrang blur. Pero, still, tinago ko po yan kasi sobrang halaga yan sa akin. Kasi that was my first picture with her in person. And, yun guys, ang aking karanasan doon sa City Mall. That's my first meeting with Kim Chiu. And, after nun, ay update na ako ng update sa Twitter kasi, syempre, nakita ko na siya. So, nag-update ako sa Twitter hanggang palagi niya akong nanonotice. Until such time, 2018, meron siyang yes, 2016 yun. Tapos 2018 is the next niyang punta dito sa Iloilo. So, pumunta siya, no, not Iloilo pala, nasa Rojas siya. So, what I did is, syempre, pumunta ako doon, and that is album tour. And sobrang saya ako noon, guys, kasi sa pag-update ko sa Twitter, na-notice niya ako, di ba? So, pagpunta ko doon, tapos na yung show, nasa harap kami. Pagkatapos, ay magsasign na siya ng albums. Tapos sabi niya, anong pangalan ko? Sabi ko, Edmark, ma'am. Sabi ko, ikaw yung sa Twitter, sabi niya sa akin. Eh, nagulat naman ako na, syempre, 2016, 2017, tapos na-recognize niya pa ako doon sa Twitter. And that is the start na nakilala na niya ako ulit. Sabi ko, last time na nakita kita, ma'am, yung sa City Mall Tambak. Pero hindi niya yun sobrang naalala. And naalala niya sa akin is yung Twitter. Tapos, after doon ng Rojas, kinabukasan ay pupunta naman siya sa Antique. Which is, dito lang din naman sa Visayas. So, ang ginawa namin ay pumunta din kami ng Antique kinabukasan. So, doon nagkita kami ulit. And syempre, na-recognize niya ulit ako. Then after that, after ng Antique ay umuwi sila dito sa Iloilo para mag-hotel. So, dito sila natulog sa hotel. And yung ginawa namin is, yung isa namin kasama ay nag-book na ng hotel. So, sobrang layo pa. Nag-book na siya ng hotel. And doon sa hotel na binook niya, doon din nag-hotel si Kim Chiu. Yung kanyang manager, yung kanyang makeup, yung taga-Star Music, doon din sila. So, doon din kami natulog sa hotel. And guys, wala talaga kaming tulog. Doon kami natulog, tapos walang tulog. Kasi, hindi kami makatulog. Mga 12 na siguro or 1 na kami nakarating mula Antique hanggang Iloilo noon. That's why hindi na kami natulog hanggang third day, which is uuwi na sila. And that time ay meron kaming surprise for her because malapit na yung birthday niya noon. Kaya bumili
bumili kami ng cake at saka sinorprise siya sa, sa elevator. So, gumising kami ng maaga para makapag-posisyon na kami sa harap ng elevator. And, mga 6 siguro yun, mga 6 in the morning. Bagong ligo pa siya, walang makeup. Umuwi na sila. Sobrang ganda niya guys, kahit walang makeup, promise. And, doon ay, sinurprise namin siya sa elevator, paglabas nila sa elevator. And, syempre, hindi niya yun siguro malimutan kasi from Rojas, Antique, then hotel, ay nagkikita pa rin kami. And, yun, ang pinakamasayang nangyari sa akin sa 2018. And, hindi pa pala natapos yun kasi the next couple of months ay pumunta ulit siya dito sa Iloilo for the album tour kasi Rojas lang siya, tapos Antique, tapos yung Iloilo hindi niya na album tour. Kaya request kami na request sa kanya na sana bumalik siya. Kaya yun, bumalik siya sa, sa Iloilo para mag-album tour. And that time ay yan yung pinaka-most memorable time of my life being a fan. Kasi guys, guess what? Nakasama ko yung taga-Star Music na magbenta ng albums. At saka, doon, syempre, papasok yung mga tao, kami yung nagbebenta ng ticket. Until na dumating na sila Kim Chiu sa venue. Then, hindi ko po alam, sinabi po ng taga-Star Music kay Kim na merong nagtulong sa kanya, which is Edmark yung pangalan. And that time, ay kilala ako ni Kim Chiu. So, ang nangyari, after the show, syempre, mag-sasign naman siya ng album. Pagkita niya sa akin, malayo pa, sinabi niya agad na, "Uy, Edmark, thank you nga pala sa sa pagtulong sa pagbenta ng album." So, ako naman, syempre, oh my God, natulala na naman ako, syempre, na-starstruck na naman ako sa kanya kasi sobrang ganda niya. Tapos, yun pa yung sinabi niya sa akin. And, she recognized me again. So, syempre, sobrang overwhelmed at saka excited na nervous, na feeling nervous kasi syempre, magkikita na naman kami. And, guess what, guys? After nun, syempre, ay nagpapak na sila para umuwi after the signing. And, dinala ko yung mga yung gamit ng taga-Star Music doon sa backstage. At saka doon siya sa may green na tent. So, nagkikita kami doon. Tapos sabi niya sa akin, sumama ka na lang sa amin sa sa Manila, sabi niya. Tapos sabi ko naman, oo, sasama na lang ako doon kasi gustong-gusto ko talaga. Tapos biniro pa naman niya ako, sumama ka na lang sa amin mag-dinner. Sabi ko naman, oo. Sabi ko lang sa kanya kasi hindi talaga ako makapagsalita kapag nasa harapan niya. Tapos sabi niya, why not sumama ka na lang sa amin sa airport? Sabi niya, syempre sino pa ba ako para humindi sa sinasabi niya. Hindi ko pa alam kung totoo ba yan or joke niya lang, pero sinabi niya sa akin na halika na, punta mag-airport na tayo, mag-dinner na tayo, sabi niya sa akin. So, bit-bit na ako ng mga pasalubong. And guys, nasa gitna ako ng Marshalls kasama si Kim Chiu, yung kanyang makeup, yung kanyang manager, yung dalawang taga-Star Music, at saka ako. So, nasa gitna ako, sabi ko, wow, ganito palang feeling na napalibutan ko ng Marshalls. So, until na nakapasok na kami ng van, hindi talaga ako makapaniwala guys, kasi oh my God, nasa loob ako ng van with Kim Chiu. Tapos, sobrang dami namin noon. Lahat ng nabanggit ko andoon. Tapos, yung driver at dalawang taga Robinsons, Pavia. So, sobrang awkward kasi sa sobrang dami namin doon, si Kim Chiu lang yung nagsasalita and ako yung tinakausap niya. So, syempre, sobrang hiyang-hiya ako talaga na magsagot-sagot sa kanya kung ano yung tinatanong niya. Kasi syempre nga, sabi ko, hindi ako makapagsalita kung harap ko siya or kasama ko siya. Hindi ko pa alam kung bakit, pero yun yung yun yung na-feel ko kapag kasama ko siya. Sobrang nahihiya pa rin ako kahit na ilang beses na kami magkita
video ng na-capture ko nung time na nagkain kami. And after nun ay syempre umuwi na sila. So hinatid namin sila sa airport kasi malapit lang naman doon yung kinainan namin sa airport. Then guys, sobrang bait niya talaga. Sobrang bait niya. Kasi bumaba na siya sa van, tapos bumaba na din kami, tapos dala-dala na namin yung lahat ng pasalubong, yung lahat ng kanilang dala. And nagpaalam na siya sa akin. Sabi niya, Edward, uuwi na ako. Sabi niya, tapos, oh my God, sabay yakap sa akin. So, syempre, kinilig na naman ako. So, si Kim Chu, niyakap ako. Tapos, akala ko dinner lang. Guys, that time, sobrang happy ko kasi niyakap niya ako. Tapos, nagbabay siya sa akin. Tapos, nagbabay din ako sa kanya. Tapos, umalis siya. Tapos, nung malayo na siya, bumalik agad siya. Sabi niya sa akin, Edmar, isa ka na lang, uuwi na din ako. Yan, tapos nag-hug ulit kami. Tapos, umalis na siya ulit. Tapos, bumalik ulit. Pero, sobrang awkward yung naramdaman ko, guys. Kasi, sobrang daming fans na nakapaligid sa amin. At, syempre, magpapapicture din sila. Nag-abang sila doon sa airport. Then, syempre, wala na kami magawa kasi uuwi na talaga sila. And last hug, and then umuwi na sila. So, sabi niya sa driver at saka sa taga Robinsons na ingatan niyo si Edward ha, ihatid niyo siya. Yun yung sabi niya sa driver at saka sa dalawang taga Robinsons. So, syempre, hinatid din ako ng van dito sa city. And, yun. Gabi na ako nakauwi sa amin. And, sobrang hindi ako matulog. Syempre, sa lahat ng nangyayari sa buong araw ko. Sobrang hindi ako makapaniwala na nangyayari yun. Akala ko makita ko lang siya. Akala ko makapag-sign ako sa kanya. Ayan nangyari. Nag-dinner kami, guys. Tsaka nag-hug. Tsaka nagbeso, lahat. And feeling ko talaga sobrang lucky ko noon kasi sa lahat ng fans na nakapasok doon, siguro mga 200. Eh ako yung nakasama. My God! Sobrang happy ko noon. And pa akong isang isi-share sa inyo kung paano po kami nagko-communicate ngayon. So, sobrang haba na nitong video pero sorry guys. I want to share this with you. ABS-CBN Ball 2018, gumawa ako ng collage about her gowns from the very first ball na nag-attend siya hanggang 2017. And guys, nakita niyo yun sa Twitter ko. Ang ginawa niya ay minention niya ako sa kanyang Instagram. Eh yung alam ko, kapag ma-mention ka niya sa Instagram, ay makita niya yung lahat ng message mo, lahat ng mentions mo sa kanya, makikita niya na. And my God, sobrang happy ko noon kasi yun yung nangyari. Tapos, in a minute, nag-chat siya sa akin sa Instagram. Sabi niya, pwede ba namin i-share yung ginawa mong photo sa Kim Chu PH? Oh my God, guys! Si Kim Chu nag-chat sa akin. So, anong ginawa ko ay gumiling-giling po ako sa sahig. Sobrang hindi talaga ako makapaniwala noon. And, yun, syempre, sino ba naman ako para tanggihan siya? So, sabi ko, yes ma'am, yes ma'am. Sobrang blessed ko po na ganyan na ipopost niyo po yung edits ko sa Kim Chu PH. Sabi ko sa kanya. Until one time na finalo na po ako ng Kim Chu PH, yung group nila sa Instagram, and also yung YouTube channel ng Kim Chu PH. Guys, sobrang saya ko noon kasi doon nagsimula yung aming communication. And every time nag-update ako sa kanya, papasalamat ko siya sa akin sa message, sa lahat ng updates ko sa kanya. Ganyan kabait si Kim Chu, guys. And lahat ng ginagawa ng fans niya ay na-appreciate niya. Ganyan siya kabait sa mga fans niya. And kung makita niyo naman, sobrang blessed niya kasi
Basta sobrang bait niya, guys. So, that's my experience with Kim Chiu. And siguro yung experience ko with Sian Lim ay next vlog na lang kasi sobrang haba na nitong vlog, guys. So, thank you for watching. I hope na nakarelate dito yung mga fans. Ganyan din ba yung mga ginawa ninyo sa buhay nyo bilang isang fan? Comment down kung ganyan din yung naranasan ninyo. And thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe to my channel. And also, click the notification bell para updated po kayo sa lahat ng uploads na gagawin ko. And thank you to all who subscribe and who supported me since day one po ng aking channel. Thank you so much, guys. I appreciate you all. And i-comment nyo lang below kung ano pa yung gusto nyong ipapagawa sa akin ay gagawa natin ng